ng Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat po sa oras na ito. Muli mo po kami pinagpala ng isang magandang umaga, isang magandang araw. Taglayan yung lakas, taglayan yung kasiglahan, ang iyong kagalakan at kapayapaan. Pagpalain mo po ang bawat pasaherong naririto na yung salita mo maibabaon at maitatanim sa kanilang mga puso at kaisipan ng may lakas, may kapangyarihan at may buhay upang sila po ay gabayan, patnubayan, samahan at turuan. Lalo na po ang driver na napakalakiyang role na ginagampanan sa aming kinakalagyan ngayon at ang konduktor. Pagpalain niyo po ang mga buhay nila at patuloy po maluwalhati ka sa bawat isa. Sa kataas-taas ang pangalan ni Kristo Jesus sa pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Una po, sabi ang salita ng Diyos ay buhay, humihinga, tumitibok sa kaloob-looban ng buhay ng tao, nakakaalam, nakakatalastas ng mga iniisip at binabalak ng puso ng tao. Wala pong maikukubli sa Diyos, lahat hayag lantad sa kanyang paningin at sa kanya po, bawat isa sa atin, pagdating natin sa hangganan ay magbibigay sulit sa kanya. So, yung pong salitang gospel, narinig nyo na po yan. Maraming ulit na po ninyong naririnig yan. Pero ano nga ba talaga ang gospel? Ang gospel po, sabi, mayroong 4 na napakahalagang kasaysayan ang nakapaloob. Una, si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing, si Kristo ay muling nabuhay, at si Kristo ay muling magbabalik. Yan po ang gospel, wala na pong iba. Yan pong gospel na yan po ang ating kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan. Kung wala pong gospel, lahat po tayo pupunta ng impyerno. Pero dahil napakadakila ng pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang asino mang sumampalataya sa Kanya, magkakaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Meron po tayong utang mula nung tayo ipaglihi sa sinapupunan ng ating mga ina. Yung pong utang na gawain po ng kasalanan. Nasanla po lahat ng tao sa kaharian ng kadiliman dahil sa ginawang kasalanan ni Adan at ni Eva. Meron po tayong tinatawag na original sin. At ang tangi pong makakapagbayad ng ating mga utang ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya po may gospel. Kaya po meron tinatawag na katubusan. At yung pong kautusan, wala naman po tayong nasunod yan kahit isa. Dahil ang kautusan po ay perfect. Yung 10 utos na yan, kahit isa, wala tayong nagawa. Lahat tayo mamamatay tao. Pwede mo sabihin, wala po akong napatay na tao pa. Physically, wala. Pero kapag ikaw ay nagagalit ng galit na galit, nagmumura, nilalait mo na yung tao, naiinsulto, sa mata ng Diyos, yan ay pagpatay na. Kaya po mahalaga, saliksikin niyo po ang kasulatan, ang Biblia, dahil dyan po natin masusumpungan ang buhay. Hangad po natin lahat, pag dumating tayo sa hangganan, meron po tayong langit na mapapasukan. Ngunit wala po yung kaibahan sa pag-aaral para maabot ang kanyang profesyon. Meron siyang mga panuntunan. Sa trabaho naman, ganun din. Ang tawag natin, requirements. Ganyan po ang pagpasok sa langit, meron po yung panuntunan. Meron pong pamamaraan ang Diyos para tayo po ay maging kabahagi sa langit at magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Ngayon po, meron din sinabi ang Panginoon. Sabi niya, maliban, isilang kayong muli. Hindi nyo makikita, hindi nyo mapapasok ang kaharian ng Diyos. Isisilang muli po. Inulit niya sa John 3:5. Sa pamamagitan ng tubig at espiritu. So dito may sinabi ng Panginoon, isisilang muli ang tao sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Kaya po magandang saliksikin nyo po ang kasulatan kasi para maunawaan nyo po, ano ba yung sinasabi ng Panginoon tubig? Pagka po babasahin nyo po talaga ang kasulatan sa John, ang tubig po ay kinakatawan ng kanyang salita. Yan po ay babalong sa kaloob-looban ng ating mga puso, ng ating mga buhay, upang ang ating karumihan at kasalanan na espiritual ay magkaroon po siya ng kaganapan. Espiritu, isisilang daw muli ang espiritu. Paano magaganap yun? Pupunta ka po sa tinatawag na salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay, humihinga, tumitibok sa kaloob-looban ng buhay natin. Bumabalong sa kaloob-looban ng ating mga puso. Kaya po napakahalaga, basahin niyo po at kilalanin yung Diyos na nais nating makasama kapag tayo dumating sa hangganan. Ang nakapaloob po dito ay tinatawag na eternity, kawalang hanggan.
Kaya po talagang kilalanin natin ang Diyos. Mga nag-aral, maraming nabasang aklat. Umabot ng profesyon, maraming nabasang aklat. Dumating sa may trabaho na ang daming binabasa pa rin mga aklat. Pero yung pong Biblia na ibinigay ng Panginoon sa atin, nakapaloob ang kanyang layunin, nakapaloob ang kanyang pag-ibig, kumusta na po? Nabasa na po ba? Meron po tayo mga application sa cellphone. Meron namang mga libre. Mag-download po kayo ng audio Bible. Pipindutin mo lang po yun. Magsasalita na yun kung ano yung gusto mong aklat na pakinggan upang makilala mo ang Diyos at magkaroon ka ng kaalaman sa plano at layunin kung bakit nabubuhay ka rito sa daigdig na ito. Hindi po tayo nabuhay dito para lamang isang araw, wala tayong naunawaan, tapos magigising na lang ang isang na espiritu ng taong nahatula, nasa apoy na siya. Sabi po ng Panginoon, ang impyerno daw po may pintuan papasok, pero wala siyang pintuan para makalabas pa roon ng isang espiritong nahatula na. Kaya po, wag pong mabuhay lang tayo ng walang layunin. Ang Diyos po ang laki ng pag-ibig sa bawat isa. Nais niya po nga ipaabot sa atin ang kanyang pag-ibig. Kung ang bawat isa na nakakarinig ngayon, magkakaroon ng tinatawag na pananampalataya sa kanya, bubuksan ang kanyang puso upang siya ay manahan, manirahan, gawing kang tahanan at sisidlan. Ang gagawa po niyang banal na espiritu, hindi po tao. Hindi kita kayang patanggapin, hindi kita kayang isilang muli, hindi kita kayang baguhin. Ang makakagawa lang po niyan, si Kristo Jesus. Kasi po yung kasalanan, yan pong kasalanan niya, walang kaiba sa isang virus. Ang tanging gamot dyan, si Kristo Jesus at ang kanyang salita. Hindi po natin kayang baguhin ang mga sarili natin. Kung sinasaliksik natin ang kanyang salita, masasalamin po natin kung anong buhay na ang ating tinatahak, kung saan patungo ang ating mga buhay. Balik po tayo sa pagkasilang na muli. Bakit po sinabi ng Panginoong Hesus kailangang maisilang muli ang tao? Sabi po niya sa Efeso 2:1 and 5, patay ang espiritu ng tao dahil sa gawain ng kasalanan at pagsuway. Ibig sabihin, kaya sinabi ng Panginoon sa John 3:5 hanggang 8 na kailangang isilang muli ang isang tao. Kasi ang tao, ikaw, ako, may nakatirang espiritu sa loob natin na kung titignan natin yun yung ating buhay. Ano po ang kalagayan ng isang taong patay ang espiritu? Ito po yung mga tao na ma-pride. Yan na po yung pagbagsak ni Lucifer at ni Adan at ni Eva kung bakit pumasok yung tinatawag na original sin. Pride. Nais nilang pantayan ng Diyos. Marami pong tao talagang hanggang sa ngayon nabubuhay sila sa tinatawag na masarap, maganda, magaling. Kasi gusto ng tao, siya ang bida, siya ang napupuri. Ang tawag po doon, glory to me. Meron po akong nabasa sa Bible na isang hari. Ang gusto niya, glory to me. Inuod siya ng buhay. Kapag kukunin po ng isang tao ang kaluwalhatiang nauukol sa Diyos, siya ay magkakaroon ng pagkahiwalay sa Diyos. Kung meron mang gustong magmalaki, anuman ang meron ka, ari-arian, posisyon, anuman ang iyong natapos, anuman ang iyong tinatangkilik, anuman ang iyong trabaho, ipagmalaki mo, ang Diyos ang gumawa niyan para sa iyo upang ikaw ay pagpalain. Ang itataas po natin, sabi, kung nais mong magmalaki, ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos, dahil siya yung nagpapala sa atin. Wala tayong kakayanan. Siya ay Diyos na makapangyarihan, nakakaalam ng lahat, sumasa lahat, nakakasaliksik sa lahat, pinakamalakas, pinakadakila. Ganyan po ang katangian ng Diyos. Kaya po kailangan maisilang ang bawat espiritu dahil yan ay patay sa gawain ng kataasan, kayabangan, sa pagsisinungaling. Sabi po ng Panginoong Hesus, ang ama daw po ng mga sinungaling, si Diablo. Wala namang gustong maging ama si Diablo, pero kung ginagawa po ng tao ang kahusayan sa pagsisinungaling, sa ayaw at sa gusto niya, yun ang kanyang tatay. Kasi si Kristo po, siya po ay ama ng mga nasa katotohanan, nabubuhay sa katapatan, nabubuhay sa kabutihan, kagandahang loob, nabubuhay siya ng may pagpipigil sa sarili, nabubuhay po siya na mayroong tinatawag na pagtsatsaga at pagtitiis. Yan po ang katangian ng ating Diyos ng katotohanan.
Kaya po napakahalaga po, magsaliksik talaga kayo. Dahil kapag dumating na po ang hangganan ng buhay, yung transaksyon ng Diyos para sa bawat isa sa atin dito lang sa lupa. Kapag namatay na ang isang tao, tapos na po ang kanyang transaksyon dahil ang pinaglalabanan po yung espiritu na nakatira sa loob ng katawan ng bawat isa sa atin. Kaya mahalaga po talaga, mabatid at maunawaan ang nakasulat sa kasulatan. Dahil hindi na po tayo makakapalik pag dumating na sa atin ang hangganan. Sabi ng Panginoong Hesus, yung mga nandyan, hindi na siya makakalipat dito. Yan po yung kanyang ipinakita sa aklat ng Lucas tungkol doon sa isang mayaman at kay Lazaro na namatay, na dinatna ng pareho ng kamatayan. Wala na pong lipatan, ang nalangit-langit na, ang na-impyerno, impyerno na. Kahit mag-iwan ka pa ng katakot-takot na note para yan na ipagdasal ng ipagdasal. Nakatakda sa tao mamatay minsan, pagkatapos ay paghuhukom. Hahatulan na ang buhay ng isang tao once na siya ay dumating na sa tinatawag na kamatayan. Dito lang po sa lupa ang kanyang transaksyon. Kapag hindi po naabot na isang tao ang tamang sukat ng pananampalataya, ay darating siya sa kahatulan. Kaya po, hanggat may buhay ka, mga kapatid, saliksikin mo ang Diyos. Sabi po niya, pinili ka na bago ka pa ipinaglihi. At ikaw ay may tawag mula sa Kanya. Kaya po, baka isipin niyo po, yung sinabi ng Panginoon, kailangan kang maisilang muli. Dahil talaga pong mabigat ang ginagawa ng mga taong patay ang espiritu. Nakita po natin ang korupsyon sa ating gobyerno. Mga professional sila, nagtapos, nagsunog ng kanilang mga kilay. Pero bakit po sila gumagawa ng ganyang bagay? Kasi patay ang kanilang mga espiritu. Kaya wala silang damdamin na maraming tao ang nagugutom sa ginagawa nila. Sila po yung mga taong mapaitin, puno ng hinanakit, galit, sama ng loob. Ang tagal na, ayaw niya pang tigilan, pinahihirapan ang sarili. Pwede naman siyang maging masaya, magpapatawad nga lang siya. Sabi ng Panginoon, kapag hindi tayo nagpatawad, hindi rin niya tayo papatawarin. Ibig sabihin, wala rin tayong langit. Pero kung magpapatawad ka, sabi ng Panginoong Hesus, papatawarin ka rin ng Amang nasa langit. Yan po yung kanyang ibinigay na mga salita doon po sa 4 na aklat ng Mateo, Marcos, Lucas 1. Basahin niyo po. Kaya mahalaga po mabuhay ang espiritu. Dahil kung patay ang espiritu, ang ginagawa po niyan, makasarili, makaako. Yan po yung mga lapastangan, mga suwail, mga walang utang na loob, lalo na sa magulang. Magulang na kumalinga mula bata hanggang paglaki, pinag-aral, pinagtapos, nagkaasawa, nagkatrabaho, yung iba nag-abroad pa. Pagdating ngayon ng panahong may pera na, yung magulang ayaw ng kupkupin at kalingain dahil ang tingin nila, mayroon na silang pamilya. Tandaan niyo po sa pag-aasawa, hindi po nagbabawas ng pamilya, nagdadagdag po. Bawat pag-aasawa ng isang tao, sila ay nagdadagdag ng kapamilya sa kanilang pamilya. Dahil po yung kalagayan po ng isang pag-aasawa, yan po ay pagpapakita na sila ay mga responsable upang sila ay tumayo at panindigan yung kanilang ginawa na pagtatayo ng pamilya. Kaya po kung may mga magulang kayo, alagaan nyo po, mahalin ninyo, pagpalain ninyo. Dahil ang unang utos na may kasamang pangako ay igalang mo ang iyong mga magulang. Ito ang unang utos na may kasamang pangako upang ang buhay mo ay mapabuti at ikaw ay magkaroon ng tinatawag na mahabang buhay. Ngayon naman po, paano mabubuhay ang patay na espiritu? Pupunta ka po sa salita ng Diyos. Sabi po ng Panginoong Hesus sa aklat ng 1, chapter 5, darating ang panahon, sabi niya, at ngayon ay dumating na maririnig ng mga may patay na espiritu ang kanyang tinig at ang makakarinig sa kanyang salita at tinig, magkakaroon ng buhay ang kanyang espiritu. Kaya po pupunta ka talaga sa salita ng Diyos upang ang espiritu na yan ay magkaroon ng tinatawag na buhay. O, para mabuhay po yan, focus ka kay Kristo Jesus. Sabi ng Hebrew 12:2, itutuon mo ang iyong paningin
Ibig sabihin, ang iyong isipan, ang iyong damdamin, ang iyong mga hangarin kay Kristo Jesus, dahil siya ang gagawa o gumagawa, siya ang lilikha o lumilikha ng kanyang sarili, nililikha po niya ang kanyang sarili sa kaloob-looban ng ating buhay. Kaya yung pong patay na espiritu, kapag naisanib ang salita ni Kristong espiritu at buhay, nagkakaroon ng buhay, magkakaroon ng tinatawag na pagbabago. Dahil hindi nga po natin kayang magbago. Sinabi natin, hindi ko na gagawin ang magsinungaling, pero mamaya lang magsisinungaling ka na. Bakit? Hindi mo kaya. Tao tayong may mga kahinaan, may hangganan. Ngunit si Kristo, kapag nakatira na siya sa loob ng buhay mo, naging tirahan ka na niya, tahanan, ay magkakaroon ka ng tinatawag na kapangyarihan. You will receive power kapag ang banal na espiritu dumating na sa kaloob-looban ng buhay mo. At dahil doon, ang gagawin niya, itatatak niya ang kanyang espiritu sa iyo bilang garantiya at katiyakan na ikaw ay may kaligtasan at may katubusan sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay, no? Mas matalas pa kaysa anuman tabak na magkabilay talim, tumatagos sa kaloob-looban ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak sa buto, nakakaalam sa mga iniisip at binabalak ng puso ng tao, walang may kukubli sa Diyos, lahat, hayag, lantad sa kanyang paningin, at ang bawat isa sa atin sa panahon ngayon hanggang sa hangganan ng ating mga buhay ay magbibigay sulit sa Kanya. Ngayon, ano naman ang pananampalataya? Saan siya galing? Paano siya darating? Sino ang pananampalataya at bakit mahalaga ang